Fanatics, isang direktor or batikang direktor ang naglabas ng katotohanan at naglakas ng loob na magsalita sa media patungkol sa issue ni Mr. Daniel Padilla at ng pamilya nito. So, ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates, and please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercads na at legit na nanonood at palagi pong nanonood sa mga updates natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po tinitigilan ng intriga ang pamilya ni Daniel Padilla. Nadamay na din dito yung kanyang ina na si Carla Estrada at Mr. Romel Padilla na siyang mga magulang po ni Daniel. Hindi natin maiiwasan na talagang pag-usapan to online dahil nananatili pa ring tahimik si Daniel Padilla patungkol sa mga aligasyon at mga bintang na ipinupukol sa kanya ng social media. Kaya nga isa sa mga payo sa kanya ng isang direktor na huwag siyang magbasa ng social media para hindi ito makaapekto dun sa magiging desisyon niya kung still magsistay pa rin siya as a star magic artist. Kasi may mga lumalabas na news na either aalis siya or inalis siya dito po sa nasabing ahensya ng ABS-CBN na siyang nangangalaga dito po sa mga actors or artists po ng ABS. So, according po sa ilang news na si Mr. Daniel Padilla ay hindi nga sinama sa mga A-lister ng ABS kung saan nangunguna dito si Miss Catherine Bernardo. At kapag A-lister ka, priority ka, at the same time, sa lahat ng mga proyekto na pwede pong gawin ng ABS, ay laging ikaw ang isasabak. Kasabay nito, kasama din dito, sina Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Pero, according sa ilan, ay tila baga parang unfair naman po yun sa part ni Mr. Daniel Padilla, which is tama naman. Kasi 'di ba parang may mga nagawa rin naman si Daniel na talaga namang masasabi mo na kung ano man yung naranasan ngayon na kasikatan ni Catherine, for without Daniel Padilla, hindi rin naman niya mararating ang lahat ng yun dahil parehas po silang umalagwa yung kanila pong karera ng magkasama. Kaso nga lang, dahil may image po na pinapangalagaan ng ABS-CBN, kaya naman po yun isa yan sa mga kinukonsidera ng ABS kung bakit tila baga wala na sa A-lister itong si Daniel Padilla. Hanggat hindi po siya nagsasalita, yun yung consequences, no? Pero ito na nga, no, dahil isang direktor ang nagsalita at nagbigay ng revelation at naglakas ng loob na ilabas ang katotohanan or pinagtanggol ang pamilya ni Daniel Padilla at ni Carla Estrada sa isyong naghihirap na daw di umano ang pamilya ng Padilla or pamilya po ng Ford. Sa Facebook post, may Facebook post si Direk Yap na tungkol sa pag-iintriga ng iba sa mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla kasi nga naiintriga po sila dahil pinag-uusapan kasi online yung pagbebenta po nila ng mga property sa ngayon na talaga namang kinagulat ng marami, di ba? Sabi diyan, hindi direktang tungkol yun sa isyong ibinibenta na di umano nila Carla at Daniel ang bahay nila sa Quezon City. More on sa pinalalabas ng iba na nangangailangan ng pera ang mag-ina. Sa post po ni Direk Daryl, I don't know about Carla selling in the house but I was with her months ago when she bought a new property sa South. Sinamahan niya lang ako magtingin pero siyang nakabili. Kasi po ipinost din po kasi ni Carla yan sa kanyang Instagram na meron pong kabahayan sa South sa kanilang lugar na talagang binibenta na, parang property ganon. Kaya tinawagan ako, marami kami na pag-usapan pero isa lang ang tono niya. Kahit di niya sabihin ng direkta, gusto niyang tulungan si Daniel makahinga at makamove on. Tatanungin ko sana yung issue about utang kaso tinamad na ako kasi nagyayaya na naman sa ibang bansa. Sa totoo lang, hindi na kami madalas mag-usap ni Momsh kasi super close niya kila Martin Romualdez diba? Kaya I'm sure kung maghihirap man si Momsh, feeling ko imposible, sabi niya. Hindi yan magbebenta ng property. Tataya lang yan sa loto as loan better. Charot lang. Ibang klaseng kaibigan talaga si Direk
Daryl ha, bongga. So yun po yung kanyang statement patungkol dito. So dinideny niya na naghihirap nga itong si Carla Estrada at ang pamilya ni Daniel Padilla kung bakit nagbebenta ng mga property, 'di ba? At syempre, katulad nga po ng sinabi natin, is wala po tayo sa posisyon para po talagang sabihin natin yung mga ganitong bagay dahil tanging si Carla Estrada at ang pamilya lang niya. Lagi ko lang pong pinangahawakan yung sinabi ni Carla Estrada sa kanyang interview na kumakalat na rin po sa TikTok at sa mga social media na kahit daw sa kaapu-apuhan di umano ni Daniel Padilla ay hindi na maghihirap. So parang ang peg niya doon is si Mr. Dolphy, no? Kasi nagpa-interview yung anak ni Dolphy na kahit daw wala na yung kanilang tatay, hanggang ngayon sinusuportahan pa rin sila dahil sa dami ng yaman nito. So, dahil dyan, sana hindi na nating isipin na naghihirap talaga si Daniel Padilla, ano. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update. Magbabasa tayo at magre-react sa mga komento ninyo patungkol sa isyong ito. Ito po, sabi ni Mr. Tony Santos, dyan mo hahangan si Alden compared kay Daniel Padilla. Si Alden marunong mag-handle ng pera. May mga businesses siya at nag-produce na rin ng movies and concert. Unlike kay Daniel, inuuna kasi luho at yung business niya ay kapartner pa niya si Catherine. Look at what happened to Rene Requesta. Sobrang sikat niya at laki ng kinikita ng mga movies niya at nung dumami pera niya, di niya alam kung paano i-handle. Kaya sa isang iglap, biglang gumawa ang lahat. True. Kasi pag parang na-overwhelm ka dun sa dami ng pera na hawak mo, 'di ba? Parang yung mga bagay na hindi mo naranasan, talagang gusto mong maranasan eh. Yun po yung nangyayari sa ilang mga artista. Pero hindi ko naman directly sinasabing si Daniel yon kasi hindi natin alam kung paano niya minamanage yung sarili niyang pera. But according to her mom, that Daniel Padilla is really rich, no, at his young age. Talagang mayaman na siya at talagang makikita mo na pinagbuhusan niya talaga ng panahon at nag-ipon. May mga businesses din po yan na siya lang po mismo, hindi kasama si Catherine. Ganon din si Catherine Bernardo, sobrang dami niyang mga businesses. May mga resort pa siya, 'di ba? So, let's see. Sabi ni Miss Angelita Bas, nobody's perfect. There's always a second chance for everybody. Kahit nga mga kriminal, binibigyan pa rin ng second chance. Dahil need somebody to guide him. At this moment, he need the father or the mother to guide him as he is lost. Hindi na niya maintindihan kung anong gagawin niya sa kanyang kalagayan. With regards to Catherine, may pinagsamahan pa naman din sila. Maybe she can be of help to him. Baka naman makinig sa kanya. He is becoming lost as everybody condemn him for what he had done. Sana naman he will change for his own future. Ayun. So, isa rin po sa mga kadahilanan kung bakit po binebenta na rin ni Miss Carla Estrada. Kasi nga, sabi nga ni Direk Daryl, diba, na narinig niya na gusto niya makahinga si Daniel at gusto niya rin makamove on na rin si Daniel kasi may mga bali-balita na parang sumuko na daw di umano si Daniel sa yung inaamo-amo niya, sinusundan-sundan niya si Catherine Bernardo. Sumuko na daw di umano ito dahil talagang gusto na rin niya mag-move on. Sabi ni Mr. Senior Journey, palagay ko kaya tinanggal dahil baka natakot ang Star Magic na hindi kikita ang show ni Daniel at baka lahat ng babae titikman niya babata o matanda. Grabe naman yon. No, hindi po natin alam kung ano yung mas malalim na dahilan at hanggang sa ngayon naman wala pa naman pong kinukumpirma ang ABS-CBN na talagang tatanggalin or umalis. Ganon, dalawang klase kasi yun eh. Pag tinanggal ka, ibig sabihin, sinanction ka. Or pag umalis ka, ibig sabihin, that's your decision, diba? Wala pa pong malinaw kasing decision or malinaw na statement patungkol dyan. And sabi naman ni Sharon Sebastian, akala kasi ni Daniel marami ng babaeng fans ang na-inlove sa kanya. Kaya akala niya di na niya need sikat. Kaso, di niya inaasahan ang ganitong sitwasyon. So now, he need to face it. Kaso, instead na magsalita at harapin, umalis siya para umiwas. Sana kung gaano niya sinasatisfied ang pagiging lalaki niya, dapat mas mapalalaki siya sa harapin lahat, di tulad ng alak, takbo palayo ang kanyang naging tugon. Kawawa din yung mga babae na walang pagtatanggol kung ini-enjoy ni Daniel ang pagiging babaero. Oh my G, sobra naman yung nung comment na to. But anyways, that's your opinion.
Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!